Isang araw, napabalitaan na full alert ang Malacanang. At ako naman ay nagtaka, bakit sila nag-full alert, no? Dahil sa totoo lang, ang tagal-tagal ko nang nagdadasal na mag-people power, di naman nangyayari. Pero, nagtaka rin ako dun sa mga imahe nakita ko sa Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, another update patungkol dito sa palpak na administrasyon ni Bongbong Marcos. Kung ipapakita yung video na yan, no? Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin ha sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi. Okay? Libre lang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin ninyo. So ito yung ipapakita ko itong vlog ni Attorney Harry Roque. Patungkol po dito sa issue kung karapat-dapat na bang patalsikin itong si BBM. Okay, makinig tayo kay Attorney Panelo ha. Attorney Roque pala, sorry. Yan. Ay, magandang araw sa inyong lahat, ha? Mantakin nyo, thank God it's Friday na naman. Kailan lang, nagkakasimula lang natin ng isang linggo. At ang sabi ko nga, nako, 5 araw na naman bago mag-thank God it's Friday. Pero kami po, maaga kami nag-thank God it's Friday, ha? Nung yung isang kaibigan kong nurse, dumaan dito at lininis yung aking sugat na 2 linggo na hindi ko magaling. Nadapa kasi ako nung minsan, habang ako ay nakikipag-usap dun sa mga tagahig, naghahanda ng plano ng pagkain para dun sa mga dadalo sa birthday party ni Tatay Digong sa 28. So kayong mga nasa Europa po, ha, handang-handa na ang lahat para sa birthday ni Tatay Digong, kaya huwag kayong mawawala dun po sa dahig. At syempre, meron naman tayong konting pakain. Pwede ba naman mag-birthday si Tatay Digong na walang pakain? Wala po kayong, wag po kayong mag-alala, ambag-ambag ang mga tagahig at all over Europe para lahat tayo ay makakain dyan sa birthday ni Tatay Digong. No? At masay-celebrate natin yan. Simple, pero ang importante, talagang binigyan natin ng importansya ang araw na kapanganakan ng pinakamagaling na presidente sa ating kasaysayan, si Tatay Digong. Ngayon, pag-usapan naman po natin, nung isang araw, napabalitaan na full alert ang Malacanang. At ako naman ay nagtaka, bakit sila nag-full alert, no? Dahil sa totoo lang, ang tagal-tagal ko nang nagdadasal na mag-people power, di naman nangyayari. Pero nagtaka rin ako dun sa mga imahe nakita ko sa internet na talagang in full battle gear ang mga PSG, ang militar at kapulisan, lalong-lalo na sa vicinity ng Malacanang. Yun pala, merong tinatawag na third force na di umano ay nagplano ng isang kumi. Ibig sabihin, kumi na parang humihingi pa na tanggalin siya sa pwesto ay itong si Marcos Bangag. Now, supposedly, itong third force nito ay ayaw kay Inday Sara Duterte. Pero ayaw din nila kay Marcos, no? Kaya siguro lang, di ko lang alam, siguro mas maraming nakakaalam dito sa kumi ang mga dilawan, no? At least yung mga dilawan na hindi pa nakikipagsabuatan kay Marcos. Dahil alam naman natin, karamihan sa kanila ay nakipagsabuatan na. So di umano, meron talaga silang pinalanong kumi para tanggalin si Ferdinand Marcos Jr. Pero ang tanong, sinong uupo? Well, definitely, dahil kumi yan, ayaw daw nila kay Inday Sara Duterte. Kaya naman ako, kung ayaw nyo kay Inday Sara Duterte, ayaw ko na rin. Kasi sa totoo lang, kung mapapaikli ang termino ni Marcos Jr., ang kinakailangan umupo ay yung constitutional successor na si Inday Sara Duterte. Ayaw ko naman na mawala ang saligang batas dahil kapag nawala ng bisa ang saligang batas, wala na rin karapatan na sumunod o umupo bilang presidente ang vice-presidente na si Inday Sara Duterte. So yung mga gustong umupo si Inday Sara Duterte na mas maaga kaysa sa 2028, hindi po pwede na tayo ay ibabaliwala natin ang saligang batas dahil ang kapangyarihan ni Inday Sara Duterte na umupo bilang presidente bago manalo sa isang eleksyon sa 2028 ay kung masusunod pa rin ang saligang batas. At ang saligang batas naman dyan ay nagsasabi na kung ang presidente ay mawala sa posisyon dahil sa pagre-resign, pagkamatay o pagkasakit na permanente, ang vice-presidente ang magte-take over. Ang po pwede naman mangyari, mapilitan na itong si Marcos Jr. na magbitiw, gaya na nangyari doon sa panahon ni Erap Estrada, no? Sabi ni Erap, hindi siya bubitiw, pero sabi ng Korte Suprema, nagkaroon ng constructive resignation nung umalis si Erap Estrada sa opisina, no? At dahil po dyan, ang sabi ng Korte Suprema, talagang naging constitutional successor itong si Gloria Macapagal-Arroyo na nagsumpa sa katungkulan harap ng dating Chief Justice na Hilario Davide. So, kung talagang ikaw ay para kay Inday Sara Duterte, nais pa rin natin na masunod ang saligang batas, kailangan talaga ma-people power si Bangag, mapilitang magbitiw sa pwesto nang sa ganon, si Inday Sara ang uupo. Pero itong mga nasa likod daw ng kumi, ay ayaw kay Inday Sara Duterte. Kaya ang gusto nila, coup. Dahil pag coup, mawawalang bisa ang ating saligang batas at pwedeng mamuno ang kahit sino. Ang problema dyan, kapag nagkaroon talaga ng totoong coup at wala namang suporta sa taong bayan at sila manunungkulan lamang dahil sa dahas, dahil hawak nila mga baril, ibig sabihin, nalabag pa rin yung kagustuhan ng karamihan at alam naman natin ang kagustuhan ng karamihan na talagang tanging Sara Duterte lang ang dapat umupo bilang presidente kung matatanggal si Bangag. No? Pero ang tanong, sino nga ba yung nasa likod sa kumi? Well, hindi ko po pwedeng mapangalanan dahil ako naman po ay walang pamamaraan para ma-verify kung sino sila. Pero ang nakuha ko mga impormasyon, siya po ay isa sa pinakamayaman sa Pilipinas ngayon.
Bagamat siya ay talagang naging super yaman sa panahon ni Marcos, alam daw niya na hindi na raw tatagal itong Marcos. Kaya nais nila matanggal na si Marcos kesa matanggal pa si Marcos at umupo si Inday Sara Duterte. Ibig sabihin, itong mga nasa likod sa kumi, bagamat sila ay nakilabang kay Marcos, alam nila hindi na magtatagal si Marcos. At dahil ayaw nila umupo si Inday Sara Duterte, uunahan na nila. At kapag naunahan I think mga dilawan ito eh. na nila na matanggal si Marcos Jr., mag-uupo sila ng ibang tao at ng militar. Ang usapan nga ay magkakaroon ng isang civilian leader, parang chairman ng isang transition council, ek-ek, at ang uupo dyan ay parang isang junta na ang mga tao din ay wala namang mga mandato sa taong bayan, pero at the same time, nakangako sila na lilinisin nila ang gobyerno at para ihanda sa honest to goodness na eleksyon. Alam nyo, nung minsan narinig ko rin si Tatay Digong nang sinasabi, kinakailangan talaga ang militar ang maglinis sa ating lipunan. At matapos malinis ang lipunan, tsaka dapat tumakbo si Inday Sara Duterte bilang presidente. Ang problema, kung itong mga kumi ay ayaw kay Sara Duterte, anong garantiya natin na matapos sila maglinis, hahayaan nilang manalo si Inday Sara Duterte? Yan ang problema. Kaya nung nabalitaan ko yung kumi na yan, talaga ako hindi susuporta dyan dahil wala nga pong garantiya na kapag natanggal si Bangag at ang pangako nila ay lilinisin nila para nga magkaroon ng malinis na eleksyon, kung ayaw naman nung nagpipinan sa kanila kay Sara Duterte, baka pagkatapos nila mag-coup, mawili sila at ayaw na nila paupuin si Inday Sara Duterte. Kaya mas mabuti pa na gawin natin through people power, wag ng coup. Dahil ang coup talaga, militar lang yan. Ang people power, taong bayan na nagsasabi. At kapag taong bayan naman na nagsabi na kinakailangan matanggal netong si Bangag, walang magagawa. Dahil ang sabi na ng Korte Suprema nung panahon ni Cory, kapag taong bayan na ang nagdesisyon sa pamamagitan ng isang revolutionaryong gobyerno, wala nang magagawa ang kahit sino pa. Pati pa yung mga nadeklarang panalo ng COMELEC, nababaliwala na yan kasi nga revolutionary government. So, ang suma total, yung napabalitang coup, mukhang merong katotohanan, pero ayaw nila kay Inday Sara Duterte. At ang sinasabi nila, sila ay magkakaroon lang ng transition government pagkatapos magkakaroon ng honest to goodness elections. Ako, medyo ayaw kong suportahan yan dahil alam ko, sa mga kaunting impormasyon na alam ko, na ayaw nila kay Inday Sara Duterte. Kung ayaw nila kay Inday Sara Duterte, ayaw ko rin sa kanila. Di ba? Bakit naman tayo magtitiwala na ibibigay nila o hahayaan nila na maahalal si Inday Sara Duterte sa isang malinis na eleksyon? Kung sa mulat-mula, sinabi na nila ayaw nila kay Inday Sara Duterte. At saka nakakaduda, bakit ayaw nyo? Ibig sabihin, ang talagang nagpupush nitong third force ng kumi ay yung mga dilawan na talagang kain-suka. Hindi po tayo nagkamali sa pag-analyze. Mga dilawan ito eh. Kain-suka in the sense na siguro nahihiya na sila, nagkakain-suka sila dahil sila nakikipagsabuatan kay Marcos, kaya gumagawa sila ng paraan na matanggal na rin si Marcos na hindi uupo si Inday Sara Duterte. Nakalokohan. Kasi nga ngayon, kaya naman hinala ng tao si Inday Sara Duterte, kapag hindi na talaga kaya mamuno ng presidenteng Bangag, dapat ibigay na Sa March 25, April 14, 22 at 29 nakatakda ang hearing proper ng House Justice Committee sa dalawang reklamong impeachment. Aminado naman si Attorney Powa na kinukonsidera pa nito kung dadalo o hindi sa pagdinig ng House panel. Wag kayong dadalo. Sila lang sisikat no sa popularity ni VP Sara. Sa bagay, masisira rin naman sila eh. Kasi nagagalit na yung taong bayan tungkol dito sa impeachment na ito eh. Galit ang taong bayan. Bilang isa sa mga abogado ng Vice Presidente. Ito ay dahil hindi naman anya makakapag-cross-examine ng mga abogado ng Vice Presidente sa mga testigo at ebidensya ng complainants. Ang dilemma namin ngayon is how do we rebut if we cannot even cross-examine, kami not the committee members, kami, if we cannot even cross-examine the witnesses that the complainants will be presenting to test the credibility of their testimonies, no? Kung dadalo naman o hindi si VP Duterte sa impeachment hearing, dedepende anya ito sa payo ng defense team ng pangalawang Pangulo kung may bentahe ba o wala ang pagharap sa House Justice Panel. Rosa Licoz, humahataw sa... So, yan po ha. Ang paninindigan ng mga abogado ni VP Sara, paano namin sasagutin yan? Wala naman kayong ebidensya. Diba? Yan ang sinabi po ng legal team ni VP Sara. Heto naman ang sinabi ng attorney na nag-file ng impeachment complaint. Ito yung niya ha. Ito yung kapalpakan niya, ito yung kabubuhan niya, kagaguhan niya. Ito yun, pakinggan ninyo. Sabi ng kabila na hindi na pwedeng mag-akusa na walang ebidensya. Nako, exactly. Yun yung point ng ultimate fact, Marian. Yung ultimate fact is you allege the elements of the crime and you prove them with evidentiary facts. Grabe, no? Ganyan siya kagago. Ha? Ang point niya dito ha, i-explain ko sa inyo ng in layman's term. Ang sabi ng abogadong gago na ito, meron silang allegation ni VP Sara na si VP Sara ay nangulimbat ng pera. Okay? Ano lang natin, i-simplify natin. Meron silang aligasyon, akusasyon ni VP Sara na kurakot si VP Sara, nangulimbat ng pera si VP Sara. Okay? Malinaw.
Ang gusto nilang mangyari, pa-explainin itong si VP Sara with evidence. Parang baliktad yata. Di ba? Sinabi ko na, inexampulan ko na, VP Sara, nagnakaw ka ng pera. Nagnakaw ka. Anong sabi ni VP Sara? Okay, if that's your allegation na nagnakaw ako, sasabihin ko sa inyo, hindi yan totoo. Oh, yan lang ang sinabi ng kampo ni VP Sara. Kasi ang sabi ng kampo ni VP Sara, nahihirapan kaming sumagot kasi allegation lang eh. Wala kayong ebidensya. Pagkatapos, si VP Sara pa ang hininga nila ng ebidensya. Ano ba yan? Kayo yung nag-aakusa kay VP Sara, kayo yung nagsabing nagnakaw siya, you provide evidence na nagnakaw siya for grounds of impeachment. Tapos sasabihin nyo, sufficient inform. Sufficient inform. Gago ka pala eh. Tapos, oh, VP Sara, you answer this allegation. You prove your evidence na hindi ka nagnakaw. Ano ba yan? So meaning to say, yung logic mo, yung point mo, so anybody, pwede mong kasuhan, pwede mong akusahan lahat. Oh, nagnakaw ka, may kabit ka, may ano, pwede mo akusahan. Tapos kung magsabi ng tao, oh, nangangabit ako? Oh, nangangabit ka. Ipaliwanag mo na nangangabit ka. Oh, sasabihin na, oh, you prove it with evidence. Oh, tapos ako naman, magpipresenta ako ng babae. Oh, ito yung, inaakusahan mong kabit ko. Hindi yan totoo. Oh, kabit, sabihin mo, wala tayong relasyon. Ganon? Ang gusto nyo mangyari? Gago ka. Sobrang bobo mo talagang pagka-lawyer. Ang sakit ng bangs ko na kaunti na lang. Kaunti na nga lang yung bangs ko. Grabe naman itong, di ba? Basic yan eh. Sa korte, basic yan. Pareho lang yan sa impeachment. Your allegations, your accusations, provide evidence so that the one that you, accused can reply you properly. Di ba? Paano makakasagot si VP Sara niyan na ang sinabi nyo lang, si VP Sara, winaldas nyo ang pera ng confidential funds. Nagbanta si VP Sara sa presidente na gano'n. May ebidensya ba kayong nagpapatunay? Nasasagutin niya ni VP Sara? Tapos sasabihin niya, hindi sinagot ni VP Sara? Guilty talaga. May hindi sinagot. Yan ang problema ninyo eh. Gusto ninyo, i-question si VP Sara doon sa kamera para makakuha kayo na, ika nga, sabi nila, fishing expedition. Wag niyong gaguhin ang taong bayan, sa totoo lang. Repeat. Ultimate facts, yung requirement ng rules, you allege yung minimum elements of the crime. Ultimate facts yan. And then you prove them with evidentiary. Ang minimum, ang ultimate facts, ang minimum raw, yun raw ang ultimate. Ay, naku. Remember, if you look at the 98-page complaint, yung 98 pages na yan, doon mo makikita yung mga ultimate facts, yung mga allegations. Naka-attach doon. Allegation. Walang ebidensya. Gago. Yung voluminous records proving the allegations in the complaint. So kaya nga, Alam kong alam niya na mali sila. Pero pinagpipilitan talaga nila. Mali yan eh. Alam lahat ng abogado niya. Kung hindi niya alam yan, bakit nakapasa ito sa bar? Totoo ha. Walang biro yan. Alam lahat ng abogado yan. Kung meron kayong allegation, meron kayong akusasyon sa isang tao, dapat may ebidensya kayo. Sa kanila, baliktad. May allegation kami. Ito yung ultimate facts namin. Minimum. Sagutin mo ng ebidensya. What? Kami pa ang mag-provide? Ang kalokohan ninyo, kami pa ang mag-provide ng ebidensya? Ang swerte nyo naman, oh. it is contradictory to say na walang ultimate facts kasi wala pang ebidensya. Yun yung point ng ultimate fact. You allege and you prove them with evidentiary facts. Kaya minsan nga ako'y nagdududa. Tama ba yung complaint na binabasa ng defense team? Oh, ikaw na mismo nagtanong. Nagdududa ka pa sa complaint ninyo. Isang bagay na alam ng kahit mga first-year law students, ano yung konsepto ng ultimate facts? Paulit-ulit. So, there is this fundamental confusion. There is this fundamental error on the part of the defense. Hindi naman nakaka-confuse, sir. Kayo lang mismo ang nag-confuse-confusan. Ganyan yan. Yung mga taong mga wala dito, no? Meron siguro dito, pero, sa Bisaya pa namin yan, pabuang-buang, pagago-gago.
Alam nilang mali sila, pero wala sa kanila, pagago-gago ba? defense team on how they appreciate so basic concepts of ultimate facts. Okay? And then during the hearing last time, may mga members of the committee na nag-air ng frustration towards the defense team. And then here comes yung pinatawag nilang counter manifestation, and they are doubling down with their confusion. Marian. Dinadamay mo nyo pa yung mga first year law students sa ultimate facts. Ay nako, sablay ka sir, sablay ka. Wala kang, hindi yan masasagot ni VP Sara yung mga ano ninyo. Heto ha, meron na pong nagrereklamo na si BBM ay gusto nilang patalsikin. Heto pa yung balita. Play. Sabi ng kabila, Uy, ano ba ito? Ito pala. Hindi raw solusyon ang pagpapatalsik kay PBBM Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman